How can you face your problem if your problem is your face? Yan talaga ang nasabi nito si Atty. Topacio, mga kababayan, dito kay Laila Saba de Lima, na tila naghahanap ng sakit ng katawan, mga kababayan eh. Akalain nyo, siya naman ngayon, mga kababayan, ang nagbabalak na magsampa ng kaso laban daw di umano sa nagsampa ng kaso sa kanya dati. Dahil malakas ang kapit niya ngayon sa ating presidente, mga kababayan eh. Na coincidentally, mga kababayan, ay may drug-related issue din. Kaya malakas ang loob, mga kababayan, nitong si de Lima na magsampa ng kaso laban doon sa wrongfully daw, mga kababayan, na nagkaso sa kanya. Sabi ni Topacio, mga kababayan, ikaw nga, ang dami mong sinampahan ng kaso na sablay. Kinasuhan ka ba? Pero sige, bring it on. Mas mabuti daw yun, mga kababayan, para magkaalaman. Masampal ng katotohanan ito si de Lima. Harapin mo ang problema mo. Na tila ang problema daw, mga kababayan, ay nasa sa kanyang sariling mukha. Ang panoorin niyo po, ha? How can you face your problem if your problem is your face? Ay, Ito, natatawa ko. Si Laila de Lima, gusto niyang magdemanda ngayon kasi daw na-absuelto siya. Dedemanda daw niya at isa sa mga dedemanda niya si dating Secretary Vitz Aguirre. Papunta na yan kay Digong, mga kababayan, promise. Lahat ng itong ginagawa ng mga animal, mga kababayan, ng mga tuta ni Bangag, lahat yan, iko-connect yan kay Digong. Dahil for wrongful prosecution. Parang ginipit lang daw siya. Kasi parang kinoach daw. Tandaan mo, Saba, nahimik ka na lang sana. Binigyan ka na ng tsansa, madaldal ka eh. Bilog ang mundo, Saba. Ngayon, panahon nyo pa, pero 2028, Saba. Baka himaselda ka na naman. Sinasabi niya, tinuruan daw yung mga witnesses. Yung parang ginagawa ba, di umano ni Riz Ontiveros yung sinasabi ng mga witnesses na sila daw ay tinuruan. Yun ang gustong sa magkanong dahilan. Sa magkanong dahilan. Palabas o palabasin ni de Lima. Sige, Saba, ha? Kung tinuruan yung mga witnesses, dapat idamay mo din si Presidia Acosta. Dahil ang Pau, ba, kababayan, ang kumuha ng testimonya niyan Alam mo, eto naghahamon na rin tayo. Hindi naman ako hindi ko naman hahamunin i-demanda tayo rito kasi madadamay siya o nirante. Hinahamon ko siya. Hindi. Takot sila, mga kababayan. Ayaw nilang i-demanda si Topacio. Ang dami nang sinasabi nito. Di ba lately, dinisgas din ito, mga kababayan, yung si alias Rene. Hindi siya sinali ni Virus. Ito rin si Saba, mga kababayan, hindi nila papansinin si Topacio. Siyempre, siya yung manager Hinahamon ko si Laila de Lima na i-demanda niya. Sino? Si Vitz Aguirre. Bakit? Kasi para lumabas ang katotohanan. Unang-una, ang lakas ng... Yan na nga. Ewan lang natin, mga kababayan, sinong ididemanda ni Sabano dahil yun lang ang kanyang announcement Kakasuhan ko sila. Posible si Aguirre. Loob nitong si Laila de Lima na magdemanda na parang pa-victim siya. Sabi ko nga sa iyo teka muna. Ganyan, mga kababayan, Etong sinasaba ang naunang makipag-away, mga kababayan, nung magantihan. Aray! Ginagulti ako, hinaapi ako. Pabiktim ang mga animal. Miss de Lima. Mrs. Ewan na natin. O baka naman, Dayan. Naging ba? Nagpakasal ba sila ni Dayan? May asawa pala yung si Dayan, no? Hindi anal, mga kababayan. So, ewan na natin kung ano ba yan, mga kababayan. Matatawag ba siyang kirida noon dahil hindi pa anal Umamin siya na several years. Naging sila ni Dayan. Sinasabi mo malicious prosecution o wrongful prosecution ng higipit. Hindi ba ikaw nagdemanda kay GMA ng electoral sabotage? Absuelto. O sa 2028, ididemanda ka rin ni GMA. Di ba? Noon, Oo. Ano nangyari? Di ba absuelto? O di wrongful prosecution ka rin?
Eto mga kababayan, kung itutuloy yan isa ba, lilikha siya ng mga panibagong problema mga kababayan dahil babalikan siya sa 2028 talaga. Ito si Saba, no? Ang utak nito mga kababayan, no? Anong kaya utak nito, no? Hindi ba ikaw ang nagdemanda, nag-case development nung plunder kay Mrs. Arroyo? Ala. O ano? Wrongful Basura. prosecution ka rin? Oh. Sweldo eh. Hindi ba nung nag-TRO ang Korte Suprema, hindi mo sinunod? O di ba contempt of court ka dapat doon? May petisyon. Hinihintay natin. Hanggang ngayon, walang desisyon. O di ba? Di ba umamin ka that you violated the law by committing adultery? Oh! So, wag ikaw ang... Oh, yan ang sinasabi natin. Kung mafo-fall ba sa kategory na kirida, yung pakikipagrelasyon ni Saba sa married man, po-fronts na magmamalinis. Ayun. At sasabihin ikaw ay biktima ng biktima ka rin eh. Oh. Ayun. Ilan ang pinersecute mo noong panahon ni Noy Noy? Dami. Yung mga... Pati si PRRD mga kababayan. Yung pinagawa-gawa nilang mga investigasyon na EJK, na siyang ginagamit yun mga kababayan para mahuli si PRRD sa ICC. Yan, kabilang yan. Kalaban sa politika, absuelto lahat. Ikaw ang nag-file lahat niyan. O, di ba? Delikado. Dapat filean So, wag din. kang ganyan, ma'am. Ha? Gawain mo yan eh. Gawain. Wala naman nagdemanda sa'yo. Buti na lang mapagpatawad si Mrs. Arroyo. Not yet. Oh, not yet. Dahil kapag gagawin ito ni Saba mga kababayan, makabalikan siya ng kanyang mga dinamanda dati. At siya naman ang papailan ng wrongful prosecution. Nung sinasabi kong idemanda ka, sabi, wag na. Kasi ganun na nga itsura, demanda mo pa. Kawawa naman. Gano'n na nga itsura. Mukhang Yung ang face ang may problema. lungkot. Wala naman ako sinasabi. Sad siya. Sad face ba to? Nagsusubuan nga daw ng nilagang Saba eh. Ikaw naman, oh. Sorry Wala po. naman akong sinasabi. O, di ba? Pero attorney, what if ituloy nga? Anong mangyari ngayon? Sige. Okay, sasabihin mo. What if ituloy Eto. ang kaso? Oh. Para hindi ka na manghula, heads up ka na. Although, usually kami mga lawyers, we keep our cards close to our chest. Yes. May mga dokumento po. Ma'am, Eto. sasabihin nyo si Aguirre ay kinoach itong mga witnesses laban sa inyo. 2013 o 2014 pa lamang yata. Etong sinasabi nyong witnesses laban sa inyo, naging kliyente ko yung mga yan. Yan ang sinasawag na Bilibid 19. Bilibid 19. Wala pa mga kababayan wala pa si Tatay Digong noon, panahon pa yun na panot. Bilibid 19. Andyan na yan. Bilibid or not, ha? Bilibid 19. Ano yung Bilibid 19? Madam Delima, nung Secretary of Justice ka, nilipat mo yan from Bucor Opo. to NBI. Nilipat mo. Inkomunikado. Ayaw mong pabisita sa pamilya, ayaw mong pabisita sa abogado. Bakit mo kinulong, Dilima doon sa NBI? Opo. Kinailangan pumunta kami sa Court of Appeals para humingi ng writ of amparo para payagan kaming bumisita. Unconstitutional nga yung ginawa mo eh. Ano nakalagay sa Bill of Rights? Bawal yung inkomunikado, pero inkomunikado ginawa mo. Bakit? Bakit mo ginawang inkomunikado? Yan sinadilima mga kababayan eh. Yan ang mga abusado. Oh. Nakita naman natin dati, no? Ilalagay sa kanilang kamay ang batas. Maraming beses na, Yung ginawa niya kay GMA mga kababayan na pagharang sa travel. Meron ng ruling ang korte niya na bawal ang ginawa ni Dilima. Labag sa batas. Madam Laila de Lima, ang sabi sa akin ng mga kliyente ko, kasi daw, nagkagulo-gulo yung drug trade sa Bilibid. Oh, see? At nagkaroon ng power play, nilagay mo sila roon, kaya inkomunikado para hindi sila makapagsalita kahit kanino tungkol doon sa drug trade. 2013 o 2014 to, kukunin ko yung mga dokumento. Sige. Sila ay nagsalaysay na ikaw ay involved sa drug trade. Oh, 2014 pa lang. So, paano yan? Dilima.
Sige, ituloy mo ng makalkal. 2013 pa, wala pang Vitaliano Aguirre noon sa Horizon. Ang si Vitaliano Aguirre noon ay kilala lamang yung nagtakip ng tenga noong impeachment trial. Di ba? Wala pang Duterte noon. Mayor pa lang si Duterte noon. Hindi pa sumusulpot sa Horizon. Ha? Nilaglag na siya ng mga taga-Bilibid, mga kababayan. Nagbabala ka palang mag-senador noon. Bago sasabihin mo, nagbabalak maging senador. At the same time din, mga kababayan, yung si Risa nagbabalak din na maging senador. Pareho sila, mga kababayan, mayroong issue. Bago naging senador, si Risa nagkaroon ng issue sa PhilHealth na bilyon-bilyon. Ito si Saba, mga kababayan, nagkaroon din ng issue sa Bilibid na tungkol sa drug trade. Tumanggap ng pera. And then nanalo pagka 2016. Yan ang common denominator itong mga dilaw, mga kababayan. Kaya ikaw ay nagmanufacture ng witnesses, this very same witnesses, ay dahil ikaw ay senador, kalaban mo si Duterte, si Aguirre ang may pakana ng witnesses na ito. Hindi po si Aguirre. Witnesses matagal na yan. Yun na ang sinasabi nitong mga ito laban sa'yo. 2013 o 2014 pa lamang. Real talk yan. Yes! Hindi ka pa, siguro nag-entertain ka na mag-senador pero hindi mo pa ina-announce ni hindi pa kilala. Kundi sa Davao, si Duterte. Wala pang Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Iyan ang sinasabi ng mga witnesses na yan. At meron po tayong mga salaysay. Ayan, mga kababayan. Sige! Go ahead, Dilima. Isampa mo. Okay. Ang daming bala nito, Pasyo. Po sinabi yan. Wala pa po akong pakialam kay Duterte. Wala pa akong pakialam na hindi pa natin kilala. 2013? Oo. Senador kayo at kalaban nyo si Duterte. Wala pang Vitaliano Aguirre. Iyan ang sinasabi ng mga yan. Kung merong nag-coach at nag-pressure sa mga bumaliktad na witnesses, eh hindi po kami. Kasi consistent po sila. Nag-iba lamang sila nung nagkakaso na at nawala na si Duterte at naging si Pangulong Bongbong Marcos ng Pangulo. Lately lang, mga kababayan. Kaya nga nakalabas eh. Tapos namatay pa yung si JB Sebastian. Wala na kaming capacity mag-coach noon. Number 2, noon pong yan ay nagsalaysay, vinidyo po yan. Sino nag-video dyan? Public Attorney's Office, hindi kami. Persida Acosta. Bakit? Yung Public Attorney's Office, ang talagang mandate niyan ay upang yung mga mahihirap ay hindi maapi. Neutral yan, walang kinakampihan yung Public Attorney's Office. Although yan ay operationally under the DOJ at ang hepe niyan ay may rank of Undersecretary of the DOJ. USEC pala, Undersecretary. Independent sa DOJ. In fact, ang mga abogado ng PAO at ang mga abogado ng DOJ ay lagi naglalaban sa korte. So, hindi po under ng DOJ, walang control. So, isama mong inibanda sa ba? Sige, ang PAO. Sa judgment ng PAO ang DOJ. Ayun. Yan po ang nag-videotape si Persida Acosta Rueda. Ang kumuha po ng mga salaysay niyan, hindi po ako, hindi si Vitaliano Aguirre. Yung mga abogado ng PAO, mga career officials. Paano namin i-coach yan? Sabihin nyo nga, So, go ahead, ma'am. Go ahead. I-demanda nyo si Aguirre, magte-testify ako na ganun. Kahit magpa-lie detector test ako, kahit sabihin kong mamatay na bungangkang ko, magsumpaan tayo roon, sabihin nyo rin. Yung salitang yun, mamatay na bungangkan mo, kung hindi totoo sinasabi. Sige, go ahead, ma'am. Make our day. Make our day. Sana naririnig nyo ako. Marami naman nakikinig dito. Pakisabi kay now Congresswoman and Prosecutor Laila De Lima na inignore ang TRO ng Supreme Court. Nagdemanda kay GMA na puro absuelto naman. Magpapa-victim ka ngayon. Go ahead. Pa-victim. Ilabas po natin ang katotohanan, ma'am, sa hukuman. Sige po. Go ahead. Go ahead. Hintayin po namin. Baka lumaki problema, wag na lang. Bahala siya. Paano pa lalaki ang problema? Paano hindi lalaki ang problema? May kasabihan. How can you face your problem if your problem is your face? How can you face your problem if your problem is your face? Sige, Saba, go ahead.
Hayaan lang natin ito si Saba mga kababayan na mag-isa na naman sa kanyang sariling mantika. Hindi na natuto itong mga kasabahan ninyo mga kababayan. Anong masasabi niyo dito? Post the comments below.